Kumusta mga kabayan, welcome back sa ating channel. Kung ikaw ay isang OFW at malapit nang umuwi ng Pilipinas, siguradong ayaw mong ma-delay sa airport dahil lang sa hindi kumpletong requirements. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo ang step-by-step na pag-register ng e-travel, kung kailan ito dapat gawin, ano ang mga kailangan, at ang mga karaniwang pagkakamali na dapat iwasan. Kaya hanggang dulo ng video, baka ang isang tip na ito ang makapagligtas sa inyo sa mahabang pila sa airport. Step 1. Pumunta sa official website. Una, buksan ang opisyal na website ng e-travel. eTravel.gov.ph. Siguraduhing official website lamang ang gamitin dahil libre ang registration, huwag magbayad sa mga website na naniningil ng registration fee. Step 2. Mag-register sa tamang oras. Ang e-travel ay maaari lamang i-register sa loob ng 72 oras o 3 araw bago ang iyong flight. Kapag masyadong maaga ang registration, maaaring kailanganin mo itong ulitin. Step 3. Ihanda ang mga kailangan bago magsimula. Ihanda ang passport, flight number, airline departure date, address sa Pilipinas, email address at cellphone number dahil lahat na nabanggit ay kakailanganin sa pag-fill out. Siguraduhin tama ang lahat ng impormasyon para maiwasan ang problema sa airport. Step 4. Sagutan ang form. Piliin ang arrival kung papasok ka sa Pilipinas. Ilagay ang iyong personal information, passport details, travel details, at health declaration. Basahin mabuti ang bawat sagot bago pindutin ang submit. Step 5. I-save ang QR code. Kapag natapos na ang registration, lalabas ang iyong QR code. Mag-screenshot at mag-save ng kopya sa iyong cellphone. Maaari ka ring mag-print bilang backup kung gusto mo. Ito ang isa sa mga unang hahanapin ng airline o airport personnel bago ka makasakay sa eroplano. Mga paalala: libre ang e-travel. Gumamit lamang ng official website. Huwag maghintay sa huling minuto bago mag-register. Siguraduhing pareho ang impormasyon sa passport at e-travel. Mga kabayan, sana ay nakatulong ang video na ito para maging mas madali ang inyong pag-uwi sa Pilipinas. Kung may tanong kayo tungkol sa OFW requirements, e-travel, OEC, o airport updates, ilagay lamang sa comment section at gagawa natin ng bagong video. Huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panunood. Ingat sa biyahe at God bless sa inyong lahat.